Hello guys, hello mga classmate. Ngayong araw ay ipapasilip ko sa inyo ang ilan sa aking mga daily workout na naging dahilan kung bakit ako nakarecover sa aking anxiety disorder. So samahan nyo ko guys, tara! Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot winala. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi nga nagbago. Nakayanan ko to dahil nandyan ka. Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. Ngayong araw ay ipapasilip ko sa inyo ang ilan sa mga workout na ginagawa ko. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nakarecover sa aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold, gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video, isa na itong patungkol sa anxiety disorder. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo ng aking binabahagi sa inyo o itinuturo sa inyo ay base lamang sa aking personal experience dahil minsan din akong binadapa ng anxiety disorder na ito at alam ko ang hirap ang pagkakaroon ng anxiety disorder. Unang-una, ang video na ito ay para lamang sa mga taong may anxiety disorder. Higit ka kasi makaka-relate sa akin kung na-experience mo talaga ito. Syempre, kinakailangan din na may basehan ka sa pagkakaroon mo ng anxiety disorder. Kailangan na-diagnose ka talaga ng doktor na ikaw ay meron talagang anxiety disorder at hindi ka lang naglilikha ng sarili mong sakit. Kung ikaw ay nakararanas ng ibang sakit, halimbawa na lamang ng hika o asma, sakit sa puso, sakit sa atay, at iba pa mang sakit ay hindi para sa iyo ang video na ito. Ito ay para lamang sa mga taong diagnose ng anxiety disorder. Hindi rin dito pwede ang nagsi-self-diagnose. Kailangan talaga may basihan tayo na nagkaroon talaga tayo ng anxiety disorder. Mga classmate, alam nyo nung unang nagkaroon ako ng anxiety disorder ay takot na takot din ako. Hindi naman ako kaagad na matapang kaagad, hindi naman ako yung napakalakas kaagad ng loob. Nung na-experience ko itong anxiety disorder, dumaan din sa point na takot ako. Talagang mahina rin yung loob ko. Base sa aking personal experience sa anxiety disorder ay step by step yun nangyari sa akin kung bakit ako nakarecover. Una kong ginawa mga classmate ay napa-check up talaga ako. Sa pagpapa-check up ko na yun, doon ako naliwanagan na wala talaga ako sakit. Kahit na napakarami ko nararamdaman na mga discomfort, naliwanagan ako nung nalaman ko sa doktor na wala talaga akong sakit. Isa sa napakamahalagang step kasi yun, yung pagpapa-check up mo. Doon kasi malalaman mo talaga na wala kang sakit. Doon kakalma yung isipan mo. Doon ka maliliwanagan sa kung ano ang nangyayari sa iyo kapag nagpa-check up ka. Hindi pwedeng nakabasa ka lang, hindi pwedeng nakapanood ka ng isang vlog na kaparehas mo ng mga sintomas ay sasabihin mo na lamang na anxiety disorder na rin yun nararamdaman ko. Hindi pwede kasi yun. Kailangan talaga ma-diagnose ka talaga na meron kang anxiety disorder. Doon ka maliliwanagan kapag nalaman mo yung resulta, isa yun sa anxiety recovery step. Matapos kong malaman sa doktor yung nangyari sa akin na ako'y may anxiety disorder lang, doon ko inumpisahan itong mga pag-eehersisyo. Kahit na napakarami kong nararamdaman, kahit napakarami kong discomfort na nararanasan, isa na dyan sa nagpahirap sa akin ay yung hilo. Kakaibang hilo na para ka mag-collapse, kakaibang bigat ng ulo. Ayan, yan yung pinakamatagal na nawala sa akin. Hindi rin ako yung tipo na nalaman ko na may anxiety disorder ako, tapos kumalma na kaagad ako, tapos instant na kaagad na magaling ako. Hindi po, nag-umpisa rin ako sa zero, no?
yung napakaraming mabibigat na nararamdaman. Andyan yun sa pagising mo pa lang sa umaga, lobat ka na. Nakakala mo wala kang lakas, lambot na lambot ka, mabigat yung ulo, 24/7 yung bigat ng ulo mo at sakit ng ulo. Kasama yan sa pagkakaroon ng anxiety disorder. Akala ko nga noon ay wala nang katapusan yung hilo ko, wala nang katapusan yung bigat ng ulo ko, yung mga palpitation ko at iba't ibang discomfort ko nararamdaman. Hindi pala, mawawala rin pala yun as long as na hinaharap mo siya araw-araw, as long as na gumagawa ka ng paraan para sa iyong recovery. Isa na itong pagpapapawis sa araw-araw. Napakalaking tulong nito. Base sa aking experience, ang ginawa ko nung nararamdaman ko na medyo lumalakas na ang loob ko, dun muli ako nagsimulang mag-ehersisyo. May times din talaga na napaka daming discomfort na nararamdaman. May times din na napakabigat ng hilo ko. Kapag dumating yung time na yon sa inyo, huwag nyo munang pilitin mag-ehersisyo. Kapag dumating yung time na napakabigat talaga ng ulo nyo, tapos sobrang hilo nyo na hindi nyo kaya, ipahinga nyo muna yung sarili nyo bago kayo mag-ehersisyo. Kailangan nyo ng pahinga, no? Isa rin sa tip na may dadagdag ko, guys, yung tulog, napaka-importante yan. Kailangan talaga meron tayong sapat na tulog. Kapag meron kasi tayong sapat na tulog, doon nare-relax yung isipan natin. Kasi kaya natin nararamdaman yung iba't ibang discomfort dahil na rin sa kakulangan sa tulog. Kapag may sapat kasi tayo na tulog, doon nakakapagpahinga yung isipan natin. Doon nare-relax yung isipan natin. Unlike kapag wala kang tulog, running yung isipan mo. Lalo na ang mga iniisip mo ay tungkol sa iyong kalusugan. Running yan. Nandyan yung stress siya. Hindi siya makapagpahinga. Iniisip mo, nag-aalala ka sa nararamdaman mo sa nangyari sa iyo. Ayan, kapag wala tayong pahinga. So napaka-importante na kumpleto ka sa tulog, may sapat ka na tulog. Mga classmate, kapag natutunan yung baliwalain yung mga discomfort na nararamdaman nyo, dyan na mag-i-start yung anxiety recovery mo. Dyan na mag-i-start yung kagalingan mo. Kapag natutunan mong baliwalain yan, kahit anong bigat pa man yan, baliwala na sa'yo, hindi ka na nagpapadala, dyan na mag-i-start yung paggaling mo. Mga classmate, ang importante sa lahat ng oras, kailangan aware ka ng tanging mga nararamdaman mo lang ay anxiety disorder lang. Kailangan aware ka na anumang sintomas ang ma-experience mo, kailangan maisip mo na tanging anxiety disorder lang yun. Sa madaling sabi, guys, huwag kang sumang-ayon sa mga discomfort na nararamdaman mo. Huwag mo siyang sang-ayunan, no? Huwag kang maniwala. Kung nahihilo ka man, huwag mong paniwalaan yun. Kung nandyan yung panlalambot mo, huwag mong paniwalaan yun. Ang paniwalaan mo na malakas ka, malusog ka, kayang-kaya mo yan. Yun lang lagi, positive palagi. Sa pagkakaroon ko ng anxiety disorder, guys, nandyan din yun, sinusumpong ako. May time na sinusumpong ako, lalo nung dati, nung una pa. Kapag dumating yung time na yan, kung hindi nyo talaga kaya yung bigat ng ulo nyo, hindi nyo kaya yung hilo, ipahinga nyo muna. Kailangan na ng pahinga yan. Tapos kinabukasan, subukan mo muli. Huwag yung wala kang consistently sa mga ginagawa mo. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Hindi yung sinumpong ka lang kahapon tapos hindi mo na itutuloy. Nagkaroon ka kagad ng takot na hindi mo na tinuloy yung mga ginagawa mo. Mali yun. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kailangan meron kang consistency sa mga ginagawa mo. Yung recovery mo, kailangan consistent yan. Huwag mo isipin na nag back to zero ka kapag dumating yung time na sinumpong ka muli, nakaranas ka muli ng mga discomfort. Ang lagi mong isipin kapag dumating yung time na yan ay na-experience mo na siya dati. Hindi na siya bago, tinalo mo na siya dati. Ganyan lagi, positive lang palagi sa lahat ng oras. Kung gusto mo kasing makamit yung recovery, yung anxiety disorder o yung recovery mo, hindi mo kasi makakamit yan kung nasa bahay ka lang. Hindi mo makakamit yan kung wala kang ginagawa. Hindi mo makakamit yan kung patuloy ka nagtatago sa shell mo. Kailangan lumabas ka,
i-expose mo yung sarili mo sa maraming tao, i-expose mo yung sarili mo sa kung saan ka natatakot, no? Kailangan harapin mo yung mga fear mo, face your fear, sabi nga nila. Kailangan talaga yan, step by step process ang paggaling sa anxiety disorder. Kailangan harapin mo yung mga takot mo. Kung saan ka natatakot, kailangan harapin mo yun. Mga classmate, nandyan talaga yung nakakaranas tayo ng mga discomfort. Nandyan talaga yung nakakaranas tayo ng mabigat na ulo, mga panlalambot, etc. Masasakit na katawan. Nandyan yan, kasama yan. Pero mawawala rin ang lahat ng yan. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo base sa aking experience. Mawawala yan kapag hinaharap mo siya araw-araw. Hinaharap mo siya araw-araw at sinusuong mo siya araw-araw. Binabaliwala mo siya araw-araw. Unti-unti ang magpapaalam yung mga discomfort na nararamdaman mo. Guys, bago tayo magtapos, no, gusto ko lang ipagbigay alam sa'yo na ang anxiety disorder, ang lahat ng pinagmumulan niyan takot. Ang lahat ng pinagmumulan ng mga discomfort na nararamdaman mo ay takot. Ang lahat ng mga pangit na pakiramdam mo, lahat yan nagsisimula sa takot. Kapag nagpadaig ka sa takot, doon mo ma-experience ang lahat ng mga pangit na pakiramdam. Kaya napakahalaga ng positibong pag-iisip palagi. Napakahalaga ng positibong pag-iisip sa lahat ng oras. Na kung saan sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko ito. Na kung saan sinasabi mo sa sarili mo na wala akong sakit. Na kung saan sinasabi mo sa sarili mo na walang mangyayaring masama sa akin. Na kung saan sinasabi mo sa sarili mo na kailangan maibalik ko ang dating ako. Isa sa pinaka-importante guys sa pag-recover sa anxiety disorder, kailangan wag na wag kang mawawala ng kapit sa mahal na Panginoon. Wag na wag kang mawawala ng tiwala sa mahal na Panginoon. Kailangan buo ang tiwala mo. Lahat ng imposible ay ginagawa niyang posible. Kailangan buo yung pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Hindi sapat yung nagdarasal ka araw-araw. Kailangan ipakita mo rin sa Kanya na kayang-kaya mong harapin yan na baliwala ang anxiety disorder sa iyo. Kahit hindi abot ng isipan mo, kailangan paniwalaan mo ng 100% na pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat guys. Sana makarecover na rin kayo sa inyong anxiety disorder. Maraming salamat po. See you in my next video guys. Salamat. Utang yung nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaman. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.